Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama ulit. Alam mo, lahat tayo gustong maging mahusay na leader, di ba? Pero paano kung yung mga bagay na akala nating nakakatulong? Yung pagiging decisive, yung pagpapakita ng lakas. Paano kung yung pala mismo yung pumipigil sa atin? Ngayon, may pag-uusapan tayong isang parang radical na ideya. Galing to sa mga materyales na binigay mo, based sa aklat na Lead Low, Rise High. Ang sabi, para umangat, kailangan mo munang yumuko. Ang misyon natin ngayon ay himayin kung paano ba talaga isinasabuhay yung servant leadership. Hindi lang to teorya. Titingnan natin yung mga practical na paggabay, mga tanong, mga exercises para gawin tong totoo sa araw-araw. Okay, simulan na natin ang paghimay dito. Ang ganda ng pagkakalatag mo nun. At isipin mo ha, yung mga materyale na to, hindi lang siya basta aklat. Para siyang isang personal na workbook. O parang gym, para sa karakter mo bilang leader. At yung paglalakbay na gagawin natin, may 4 na yugto yan. Magsisimula tayo sa mga tanong na yayanig talaga sa mga pundasyon mo. Tapos, titingnan natin yung sarili natin sa salamin. May mga exercises. Susunod, isasalin natin yung mga ideya sa mga konkretong aksyon. Yung tipong magagamit mo bukas na bukas din. At panghuli, bubuo tayo ng isang sistema. Para yung pagpapakumbaba, maging disiplina, hindi lang one time, big time. Sa unang yugto, mga tanong na sumisira sa nakasanayan, disruptive questions ang tawag sa source. At disruptive talaga sila. Pakinggan mo to. Paano kung ang mga kilos ng pamumuno na pinupuri ng mundo ay ang siya ring sumasabotahe sa iyong impluwansya? Tapos, paano ka mamumuno ng iba kung ang pagpapakumbaba ang iyong magiging pangunahing diskarte? Ang bigat niyan para sa akin. Diyan nga kumakagat yung tanong, no? Ito pa ang isa na talagang nagpatigil sa akin. Anong paniniwala tungkol sa otoridad ang kailangan mong kalimutan para mamuno ng higit na katulad ni Kristo? Ang kamangha-manghaha kasi rito, hindi idinesenyo yan para bigyan ka ng madaling sagot. Idinesenyo yan para questionin yung, yung mga default settings natin bilang leader. Oo, yung mga paniniwala na tinanggap na lang natin, hindi na natin tinatanong. At naiisip ko rin kung gaano to ka-kontrakultura. Lahat ng nakikita natin sa social media, sa mga libro, laging tungkol sa pampublikong tagumpay. Kaya itang huling tanong na ibabahagi ko talagang tumama. Ano ang magbabago sa buhay mo kung mas pahalagahan mo ang hidden obedience kaysa sa pampublikong tagumpay? Pero, di ba't madaling sabihin yan pero mahirap gawin? Paano mo yan ipapaliwanag sa boss mo, lalo na sa isang corporate world na result-driven? Yan ang pinakamahalagang tanong. At yung sagot, base sa diwa ng mga material na to. Hindi mo siya kailangang ipaliwanag gamit ang salita. Ipapakita mo siya sa resulta. Ang hidden obedience kasi, hindi namang ibig sabihin yan pagiging tamad. Hindi yan kawalan ng pakialam sa resulta. Ito ay tungkol sa motibo. Sa likod ng trabaho, ginagawa mo ba to para sa papuri o dahil ito ang tama? Sa katagalan, yung leader na may integridad at pagpapakumbaba, siya yung nakakabuo ng mas malalim na tiwala at mas matatag na team na siya namang nagbubunga ng mas magandang resulta. Ang punto lang ng mga tanang bale ay simulan yung panloob na pag-uusap na yan sa'yo. Okay, aaminin ko. Nakakakaba yung mga tanong na yan. Parang tinitignan mo yung sarili mo sa salamin nang walang filter. At speaking of salamin, yan mismo ang layunin ng susunod na bahagi, yung mga reflective exercises. Kung yung mga tanong ay para yugjugin ka, eto naman para tulungan kang masuri kung nasaan ka na ba talaga ngayon. Eksakto. At isa sa pinakamakapangyarihang exercise dito ay yung tinatawag na humility spectrum. Simple lang yung ideya. Gagawa ka ng linya sa papel, sa kaliwang dulo, self-exaltation, pagtaas sa sarili. Sa kanang dulo, God-dependent humility. Tapos, heto yung mahirap na part. Maging matapat ka. Saan mo ilalagay yung tuldok na kumakatawan sa'yo ngayon? Hindi kahapon, hindi bukas. Ngayon. Grabe. At yung kasunod na tanong dito, yun yung talagang nagpapaisip sa'yo. Ano ang mga partikular na gawi na naglalagay sa'yo diyan? At medyo masakit aminin kung saan ako tatama. Meron pang isang exercise na katulad niyan, yung control meter.
Pinapaisip ka nito ng tatlong sitwasyon kung saan mas pinipili mo yung kontrol kesa pakikipagtulungan. At madalas, yung mga area kung saan tayo pinaka-controlling, yun din yung mga area kung saan tayo pinaka-insecure. Hindi siya issue ng power, issue siya ng takot. Takot na magkamali, takot na hindi maging sapat. At yung mga pagsasanay na to para maging malinaw, hindi para husgahan. Ang layunin nito ay magbigay ng kaliwanagan. Kasi kung iko-connecta natin sa mas malaking larawan, hindi ka makakapunta sa gusto mong puntahan kung hindi mo alam kung nasaan ka nagsisimula. Ito yung "you are here" na marka sa mapa. Malinaw yun. So, hinarap mo na yung mga tanong, tumingin ka na sa salamin. Ang sunod na tanong syempre ay, so what? Anong gagawin ko ngayon? Paano ko to isasalin sa aksyon bukas sa opisina, lalo na kapag bumuhos na yung mga email at meetings? Dito na papasok yung ikatlong bahagi, yung mga practical applications. Ito yung tulay. Mula sa pagninilay papunta sa totoong buhay. At may isang napakagandang exercise dito. Apply one core principle to a current challenge. Napaka-practical. Unang hakbang, isipin mo yung isang tunay na hamon na kinakaharap mo ngayon. Siguro may project na hindi umuusad o may team member na mahirap kausapin. Okay, may naisip na ako. Anong kasunod? Step 2, pumili ka ng isang prinsipyo mula sa aklat na parang siyang nagsasalita sa sitwasyong yon. Halimbawa, yung prinsipyong dependence over self-reliance o kaya servanthood first. Tapos, step 3, at ito ang pinakamahalaga, ilapat mo yung prinsipyong yon sa hamon na yon sa loob ng susunod na 24 hanggang 48 oras. Kung dependence pinili mo, baka ang aksyon mo ay tawagan ng isang mentor, humingi ng payo, sa halip na pilitin mong solusyonan mag-isa. Kung servanthood first naman, baka ang aksyon mo ay tanungin mo yung mahirap na ka-team, paano ako makakatulong sa'yo? Gets ko. Nagiging laboratorio mo yung mismong trabaho mo. May isa pang application dito na parang pang-advanced level. Scenario testing for leadership agility. Paano to gumagana? Ito parang fire drill para sa karakter mo. Lilikha ka ng isang what-if scenario. Isang stress test. Halimbawa, paano kung biglang nag-resign yung pinakamagaling mong tao sa gitna ng project? O kaya, nagkaroon ng malaking pagkakamali yung kumpanya nyo sa publiko. At lahat ng sisi nasa team mo. Nakaka-stress isipin pa lang. Yun ang punto. Pagkatapos, sa halip na isipin mo lang kung anong gagawin mo, gagamitin mo tong framework mula sa source, humility, tapos dependence, tapos service, then wisdom. At sa huli, influence. Halimbawa, dun sa public mistake, yung humility ay pag-amin sa pagkakamali, hindi pagtuturo. Yung dependence ay yung pagtawag sa team mo, hindi ko to kaya mag-isa, kailangan ko kayo. Ang service ay pag-isipan kung paano pagsisilbihan yung mga naapektuhan. At doon pa lang, magsisimulang dumalo yung wisdom at yun ang magpapanumbalik ng influence mo. Wow, ang ganda nun. Parang binibigyan ka nito ng muscle memory para sa pagpapakumbaba. Ang punto nito, kung tamang pagkakaintindi ko, ay para baguhin yung instinct mo. Kasi sa oras ng krisis, yung default reaction ng marami, paano ko po protektahan ng sarili ko? Ang sinasanay ng exercise na to ay baguhin yung tanong sa, paano ko makakapaglingkod dito? Yan ang tunay na pagbabago. Iyan mismo. At nagtataas to ng mahalagang tanong para sa iyo, di ba? Paano kung ang paghahanda sa krisis ay hindi lang tungkol sa logistics, kundi tungkol din sa paghubog ng karakter ng leader bago pa man dumating yung krisis? Para dyan ang scenario testing. Okay, so malinaw na. Meron na tayong mga tanong, may pagninilay, may practical na aksyon. Pero alam nating pareho na madaling ma-inspire ngayon. Pero bukas, balik na naman sa dati. So para sa huling bahagi, paano natin gagawing pangmatagalan to? Paano mo gagawing sistema ang pagpapakumbaba, hindi lang isang one-time deal? Ito na yung pinakamahalagang bahagi. Kasi sistema ang nagpapanatili ng pagbabago. Dito pumapasok yung actionable to-do list exercises. At yung konsepto, simple pero malalim. Baguhin mo yung to-do list mo. Mula sa isang simpleng task manager, gawin mo siyang spiritual formation tool. Paano yun nangyayari sa practice?
Isang exercise na binanggit ay yung the complete capture exercise. Ang ideya, empty your mind, kumuha ka ng papel, isulat mo ang lahat. Mga gawain, mga alalahanin, mga ideya, mga pangako sa iba, lahat-lahat. At okay lang kung sa listahan mo ay may kasamang bumili ng toyo sa tabi ng ayusin ang company culture. Ganyan talaga kagulo ang isip natin. Oo, guilty ako dyan. So, anong punto ng paglilista ng lahat ng ito? Ang layunin nito ay isang kilos ng pagsuko. Ito ay isang pagamin sa sarili mo at sa Diyos na hindi ko kayang suluhin ang lahat ng ito. Pinalalaya mo yung isip mo mula sa bigat ng pagkontrol na ugat ng stress at pride. Pagkatapos mong mailabas lahat, saka ka mag-organize. Ang punto ay surrender muna bago strategize. Grabe. At may isa pa dito na nagustuhan ko talaga, yung daily impact highlight. Napakasimpla pero parang ang epektibo. Oo. Sa exercise na to, tuwing umaga, bago mo patignan ng email mo, tatanungin mo ang sarili mo, ano ang isang aksyon ngayon na magpapangaralang sa Diyos, magpapatibay ng pagpapakumbaba at mag-aangat sa iba? Pwedeng simpleng pagpapadala ng thank you email o pagtulong sa isang kasama o kaya manahimik lang at makinig sa isang meeting sa halip na ikaw mong bida. Tapos, ang hamon, gawin mo yung aksyon na yon bago ang lahat ng iba pang gawain. Ang ganda ng dalawang yan. Kasi yung capture exercise ay tungkol sa pagsuko ng control sa macro level, habang yung daily impact highlight ay tungkol sa pagiging intentional sa micro level, araw-araw. Pinagsasama niya yung pananampalataya sa pang-araw-araw na trabaho, no? Ginagawang bawat gawain isang pagkakataon para magsanay. Tama. Dahil kung wala kang sistema, ang inspirasyon panandalian lang yan. Pero kapag isinama mo to sa weekly review mo o sa daily planning mo, hindi mo na siya iniisip, nagiging bahagi na siya ng pagkatao mo bilang leader. So, kung titingnan natin yung buong pinag-uusapan natin, para tayong dumaan sa isang proseso, di ba? Nagsimula tayo sa mga tanong na panggising, medyo masakit pero kailangan. Tapos, sinilip natin ang sarili natin para maging tapat. Pagkatapos, gumawa tayo ng mga practical na hakbang. At sa huli, nagtayo tayo ng sistema para gawing itong disiplina. Malino sa akin na yung pagiging leader na naglilingkod, hindi pala to destinasyon. Isa siyang series ng maliliit at intentional na mga pagpili araw-araw. Anong? Galing to sa legacy reflection ng source material. Pag-isipan mo sana. Ito yung tanong, kung ang mga desisyon mo sa araw-araw ay sinusuri, tumutugma ba ang mga ito sa legasiyan ng pamumuno na nais mong iwan? At kung hindi, anong isang pangako ang gagawin mo ngayon para magsimulang lumakad sa pagpapakumbabang nakasentro kay Kristo? Salamat sa pagsama mo sa malalimang pagtatalakay na ito.